Yo, yo, yo guys! Check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Tuesday mga Lodi, no? At yun na nga, after ng drop kagabi, mga idol o kahapon, medyo nakaka-recover na tayo ngayon. Tingnan nyo ang ating daily crypto bubble mga Lodi, no? So nasa day tayo ngayon. Grabe naman si Partcoin mga loads, no? 34%, Hype 20%, Doge 7, XRP 7, ay 6 lang pala. So ayan, pero overall kulay green tayo sa day, and ang hours natin medyo ganun lang din naman, no? Bumaba lang yung mga matataas kanina, no, mga loads, no? Pero goods na goods ngayon. So recovery time na ba? Tanungin ko lang mga lodi, no? Sino yung mga nakasabay kahapon? Kasi nung nag-trade tayo kahapon mga lodi so tinulugan ko na to. Ito lang yung trade na tinulugan ko mga lods, no? So nag-enter tayo banda dito na, no? Sa 1.7. Kasi sabi ko nga pag 1.7 medyo goods to, di ba? So nag-position ako dito ng long mga lods, no? At ang stop loss ko dito na banda yan sa 1.5. Pag umabot pa tayo ng 1.5, taragis GG na tayo niyan. So, umabot na to ng $100 yung panalo natin, pero ngayon babalik siya ng 57 USDT, no, mga lods, no? So, ayan. Medyo eto kaya ako ginuhito kasi ito yung 50% nitong sutoy na to. Tama ba? Nasa 50 ba? Ayan, no? 50. Sa akin dyan, pag umangat siya dyan, sabi ko, pag umangat siya dyan, dito na maglalaro yan, mga lods. No? Dito na siya maglalaro sa taas ng 50%, no? Bago bumasag. Pero, kung bumaba siya dito, mga lodi, dito na siya maglalaro. Sa tingin ko lang, mga idol. Pag nabasag niya yan, dito na siya maglalaro bago bumasag naman siya pababa. Kung sakaling mangyayari yun, mga lods. Pero so far, nandito siya sa ibabaw, no, sa ibabaw ng 50% natin. So profit natin $56, no. So ayan. Naka-position tayo, no. Kahit na pababa mga lodi, actually nag-short na ako dito kagabi, mga lods, no. Kaya nga nasa 60 na yung margin natin kasi actually 25 lang yung kinuha ko So nanalo tayo sa short, no, nag-short tayo tapos umabot ng 6, alam ko 80 nga to, hindi 70 lang pala. Umabot ng 70 yung ating panalo. Kaya nung bumaba na siya dito, nahuli kasi ako kasi ako nito mga lodi, umalis ako Pero nung pagkapanalo kasi ng short, umalis ako. Akala ko babagsak pa ng mga nasa 1.2 kasi binasag niya na yung 1.1 natin, ay 1.6 natin So hinihintay ko mukhang babagsak pa ng 1.2. So hindi na, pagbalik ko wala na, naka-recover na dito. So humabol na lang ako dito banda. Ayan, tas ang in-stop loss ko na lang is sa ilalim nitong 1.61. So dito tayo sa 1.59 tayo ngayon mga lodi. So far natulog na nga ako lahat. Yun na, no, medyo umangat siya. So medyo panalo lang tayo ng yung 60 natin. Ayan na, 56 na siya mga lods, no. So ayan, sa mga wala pang crypto exchange diyan, gusto niyo mag-trade, gusto niyo magbodega, gusto niyo matuto mag-trade, may demo trading dito, pwede kayo mag-trade ng libre. Pero syempre bibigyan lang kayo ng ng budget, and then hindi niyo ma-withdraw syempre. Parang nagpa-practice lang kayo live. Ganon, no? At pwede rin kayo mag-copy trading. Yung mga malulupit na trader ang magti-trade para sa inyo. So meron tayong tutorial niyan, hanapin niyo lang. Nandiyan din sa link description lahat. Mga lodi, no, Bitget, no? So ayan. So pero kung babasag to, no, tapos ayun pala, ito na yung bottom, no? Yung 1.6 na yung bottom, Hanggang lumipad na siya, naiwan yung trade natin, magkano kaya abutin yan? Huling nangyari sa akin to, $45 $45, tapos umabot siya ng 120,000 pesos yung panalo ko, mga lodi. Sa Bitcoin ako naglong nun. Nasa 47 ata yung Bitcoin nun, biglang umabot ng 90 something. Pero ang na-profit ko lang ng 75k. Sa mga matagal na, alam nila yon. Kung naabutan yung mga lumang nanonood sa akin, no? Mahal na araw din yun So, ayun, no? So sa lahat andyan yung Bitget natin mga lods, no? Siyempre, huwag niyo kalimutang i-like yung video, mag-start na tayo mag-news ngayon. So ito na.
Breaking, yung alam niyo yung yung nakaraang whales na sumasabay sa long at short, yung malaking mag-trade. Yung hyper-liquid 50x whale is back, no? So bumalik na siya mga lodi and has just opened up 47 million Ethereum long with 20x leverage mga idol, no? 47 million dollars nakalong siya sa Ethereum. 20x leverage, no? Does he know something? So ayan, maraming Baron, is this you? Yung anak daw ni Trump, mga lodi, no? So, hindi natin alam kung paakit na yung market, pero naglong siya. 'Di ba? Hindi, alam niyo naman yung ugali ni itong hyper-liquid whale na to, mga lodi, no? Nung nakaraang bumagsak, naka-short to. Nung nakaraang umangat, nakalong din to, mga idol, no? So, hindi natin sinasabing insider siya or something, pero meron siyang alam siguro at di natin kilala kung sino siya, mga lods. Pero ang importante sa ngayon is naka-long trade siya, 20x, mga lodi, 47 million sa Ethereum. No? Tayo, naka-long din tayo, mga idol, 60 million. Hindi, $66 lang. $66 lang tayo naman nakalong sa XRP, mga idol, no? Pero naka 10x nga lang tayo mga lods Ayan, 10x lang tayo. Kasi hindi ako aabot ng Kapag 15x ko, tsaka okay, 20x ko, hindi aabot yung stop loss ko dito sa baba. Hanggang dito lang. Hanggang dito lang yung stop loss ko pag mga 15 o kaya 20x. So, 10x ko lang para parang para sa akin ito na yung bottom niya, no? Kung aabutin to, edi yun, hindi para sa atin. Hindi para sa atin, sayang, gagana na lang ako. Ayan At ito na nga, no? The Federal Reserve may have to cut interest rates before the next meeting in May. JP Morgan, sabi niya ito ni JP Morgan, mga lodi, no? So bago daw yung FOMC sa May 8, alam ko May 8 no, sa May 8 pwede na sila mag-cut ng interest rates bago daw yung date na yon, no? Grabe yun. So ganun daw kalala. Ganun ba kalala, mga idol? So sa tingin ko, ito pala, no, kung bakit nag-pump, kasi nag-pump tayo simula nung kagabi, kahapon, no? So nag-pump tayo kasi nagkaroon ng parang fake news, mga lods, no? Nagkaroon ng fake news dito sa X na ang sinasabi magkakaroon ng 90 days pause sa tariff. Ayun yung sabi. Marami nag-post noon, pati mainstream media pinost, pero nakita lang ng mainstream media sa X na nakapost. Parang ang daming nag-share, lalo na yung mga watcher guru, yung mga ganyan, mga nabasa ko sa kanila yun Ngayon wala na, binura na nila yung post nila. Pero dahil doon, mga lods, nagpump yung market dahil sa fake news na yon. Kaya yan, naka-recover tuloy. Isa rin yun sa dahilan kung ba't ako naglong Kasi nakita ko yung news na yon. Sabi ko lang, may may 90 days. Hindi ibig sabihin gaganda yung takbo ng market. Kaya inisip ko maglong, no? Fake news lang pala. Kung bumagsak to, putik, kasalanan na dali ako ng fake news, mga idol, no? Pero hindi, positive yung bigay sa atin ng fake news. Kasi naka-recover siya at ngayon, naglalaro siya ngayon, mga lodi. Pero hindi natin sure to Hindi natin sure kung didiretso ng recovery to. Kasi pag umangat na to ng $2 ulit, medyo mahirapan na bumalik to pababa. Ayun lang inihintay ko Siguro pag na-confirm to na bumasag siya ng $2, mukhang hindi ko na muna i-take profit tong trade ko na to. Baka kasi tuloy-tuloy nang umangat. Pero kung hindi niya, kung mauntog lang siya na mauntog sa $2, mukhang bababa pa to, so pwede ko nang i-profit yung aking trade, mga lods, no? Ganun yung naiisip ko dyan. Pero sa ngayon, wala pa kasi medyo nasa gitna pa siya ng kalahati nating gut lang ayan Tapos, the global chessboard is finally in motion. President Trump's sweeping tariffs have landed and the world has responded, no? We can now see who's ready to play in this grand reset and who isn't, no? The three clear response strategic seems to be emerging, no? So ito, mga idol, maraming parang kasing ang nangyari niyan, parang US versus the world, 'di ba? Kasi sa tariff war, no? Pero syempre may papalag diyan, mga lodi. Ito na, no? China says it will not bow to President Trump new tariff threats, mga idol, no? So
si Xi Jinping talagang ayaw niya magpa-under, no? China's Commerce Ministry released statements stating they will fight to the end. Grabe, they will fight to the end if the US insists on tariffs. China says it vows necessary action to defend its right, mga lodi, no? So, ano to? Medyo sa tingin ko mahaba-haba. Siguro yung ibang mga bansa, medyo, kumbaga parang sa poker, no? Pas na. Pero meron talagang lalaban dyan, mga idol, no? Merong lalaban. So, ito na nga yung China. China President Trump, isipin nyo mga lodi, yung Chinese Embassy, nag-post sa X, pero ano lang, tinag niya lang si Donald Trump, walang kahit anong message. No? Walang kahit ano, parang ganoon lang yun eh. Nawakan ko yung tenga mo. Gagi hintayin natin kung ano yung magiging respond ni Trump dito. No, isipin niyo tinag ka ng walang nakasulat ng leader ng bansang China, no? Grabe yan. Sabi sa inyo hindi lang China. So Singapore stock market suffers worst single day crash in over 16 years. Grabe, no? Over 16 years, ngayon lang ulit sila nagkaroon ng crash na ganito kalaki. Dahil kay Trump. Dahil kay Daddy. No? China stock market suffers worst single day crash since 2008 din. Di ba? So talagang naapektuhan sila mga lodi. Hindi mo mapagkakaila na talagang tinamaan sila ng lintik mga lods, no? Chinese stock market has almost wiped out the entire last 3 months trading in a single day. Isipin nyo, pinaangat mo halos 3 months, mga idol mong pinaangat yung market mo, tas isang araw lang pinabagsak nito. Isang araw lang pinabagsak ni Daddy, no? Grabe, kaya pala nagsalita ng ganun si Xi Jinping. Napapost lang siya ng tinag niya lang si Donald Trump, parang habang pinopost ito, gigil na siya. Wala na siyang gusto sabihin eh. Kumbaga, tinag niya, di ba, kunyari yan, tapos tinag niya Donald Trump, tapos magta-type na siya ng sasabihin niya, parang siguro mumurahin niya. Kaya lang, hindi niya na sinulat kasi baka magkagera. Kaya in-enter niya na lang. Pagka-enter niya, yun lang, si Donald Trump lang. Alam mo na yun, parang ganun yan. Yun na yun, alam mo na yun. Sabi ni Xi Jinping. Gigil na eh. Hindi niya na masulat eh. Ito na, hindi lang yun Europe pa. Europe says they are ready to negotiate tariffs with the United States. So ito na yung mga nagko-concede na, no, mga lodi. Nagko-concede na to, Europe. Ano pa? Kasi sabi nga dito ni Lutnick, mga lodi, kung ano talaga sa tariff, mga idol, hindi talaga yan mapopospon. Sabi niya rito, Commerce Secretary Howard Lutnick says tariffs will not be postponed and will remain in place. The president needs to reset global trade. Grabe, re-reset talaga yung global. Mga lodi, sino kaya may pakinabang pag nangyari yung global reset, mga lods, no? So, ayan. Sabi dito ni Trump, President Trump says all prices are down, interest rates. So, ito yung pinost niya sa Truth Social, mga lodi, no? Oil prices are down, interest rates are down. The slow-moving Fed should cut rates, no? Ito na nga. So parang sinasabi niya kay Jerome na mag-cut ka na. Kahit na wala pang May 8, mag-cut ka na. Food prices are down. There is no inflation. And the long-time abuse USA is bringing in billions of dollars a week from the abusing countries on tariffs that are already in the place. This is despite the fact that the biggest abuser of them all, China, so lagi niyang inaanin China, no, whose markets are crashing, just raised its tariff by 34% on top of its long-term ridiculously high tariff. Plus, not acknowledging my warning for abusing countries not to retaliate, no? They've made enough, no? So kumbaga, laki na ng kinita nyo, sabi ni Trump, no? Laki niya ng kinita nyo for decades, taking advantage of the good old USA, mga lodi, no?
good old USA. Our past leaders are to blame for following this, ay for allowing this, no? And so much else to happen to our country, make America great again. So parang iba talaga yung plano ni Trump, talagang desidido siya. No, na sige, kung gusto niyo ng trade war, di sige, bring it on. No, tignan natin kung sino yung pananalo, parang ganun 'yan. Kung sino yung susuko. Siguro may ano talaga to si Trump. Alam niyo, sa tingin ko meron talagang pinanghahawakan matindi dito. Kasi may ano to hindi naman siya magaganyan kung sa tingin niya matatalo siya, di ba? So may alas na hawak to, no? Ang nagsimula sa R. Yan. Federal Reserve announces emergency close board meeting for today. O isipin niyo na nung sinabi ni Trump na Fed should cut rates na, no? Nagkaroon ng emergency meeting yung Fed, no? Close board meeting for today. So anong gagawin nila diyan, no? Magkakat na ba sila ng rate nang wala pang FOMC, mga lodi? So ay ganun kalupit yung epekto ng nangyayari ngayon, mga lodi, no? Kaya ako kahit papaano, mga lods, tumitingin pa rin ako sa chart kasi kaya nga sinasabi ko na hindi ko sinasabi na ito na yung boto mula na lilipad niya, hindi kasi pwede pang may mangyaring kakaiba mga lodi sa nangyayari ngayon. Pwede pang mag-drop to, no? Pag nag-drop to, di bili uli. Bili lang ng bili kung may pambili, ganun lang yun. Pag wala, tahimik lang muna tayo, no? Yan, si Michael Saylor nga sumuko na. We're tired of winning, Mr. President, no? Kasi alam nyo ba kung bakit laging nasa interview yan si Michael Saylor? Kasi kapag hindi niya na-hype yung Bitcoin, mga lodi, talagang babagsak yung Bitcoin, mga lods, no? So, ngayon, sabi ko nga sa inyo, pag ito, mamaya may news tayo dyan tungkol dito kay Michael Saylor sa invest niya sa Bitcoin, mga lodi. Pero ayan, parang nalungkot na siya. Nalungkot na siya na, uy, dahil mabagsak na, grabe, talo na ako, di ba? Ilan ba Bitcoin niya? Hindi ko nakita Magkano to sa US? 80, no? Nag-80 ulit, no? Pero bumagsak talaga, mga lods, no? 80 tayo, 80, ayan, no? Nasa 87 tayo, nag-74 kasi. Nag-74, kaya napapost na si Michael Saylor. Uy, Mr. President, ano ba yan? May lugi tayo yan. Pagka ganyan, mga idol. So ito kasi, mga lodi, nagkaroon ng bagong partner ulit, no? Yung XRP, which is ito na nga lang masahin natin. Ayan. Theocreum ETFs is launching the first XRP ETF in the US tomorrow. XXXRP will be 2x long, no? XRP futures, no? So ito mga lodi. So ibig sabihin isa na naman tong adoption, mga lodi, o exposure sa XRP. Tapos ito naman, no? Mamaya na to, ito muna mga lodi. So, kilala niyo si Jack, ano, 'di ba? Si Jack, ang pilito ito ni Jack. Basta yan, yung gumawa ng Twitter, original na CEO ng Twitter o developers ng Twitter. No? Nag-post kasi si Pierre Rochard, mga lodi. Ito si Pierre Rochard, mga lods, sobrang Bitcoin bullish to, parang si parang si Michael Saylor to Tas ayaw na ito sa XRP, mga lods. No? So pero ito yung bagong, alam ko ina-point ni Trump ngayon to na digital investigator ba yun? Nakalimutan ko na. Basta may ina-point sa kanya. So sabi niya ngayon, Bitcoin is going to save the financial system. Tas ni-retweet, kumbaga sinagot siya ni Jack. Sabi sa kanya, by replacing it. Sabi, no? Eto nga, kilala niyo naman to, di ba? Ito yung pinost ni Jack, di ba? Anong pangalan ito ni Jack? Kasi, kalimutan ko na Apelido. Follow nga natin yan. So, ayan, kumbaga, Jack hindi iba yung Jack Mahler Jack Dorsey. Ayan, si Jack Dorsey. Ayan, si Jack Dorsey.
So, ito yung pinost si Jack Dorsey dati sa ewan ko sa ano ata to, Discord eh. Ayan no, si Michael Saylor naka-Bitcoin tapos tumalon naging XRP. No, ito yung developers ng Twitter. So, ni-retweet niya lang yung sinabi nito ni Rothschild na Bitcoin is going to save financial system. Tapos sabi niya, by replacing it. No? Ano kayang re-replace sa tingin niya? Malamang, ito na yung pinost niya. Eh, oh. Oh, XRP. To the moon. Tapos, ito. Sabi dito ni Edo Parina, mga Lodi, if BTC drops just other 15% below 67,000, MicroStrategy could be forced to liquidate its massive Bitcoin holdings to cover corporate debt or face bankruptcy. No? Kaya nga napapapost na si Michael Saylor, mga Lods, uy, GG tayo dyan, idol. Ginaan niya kay, ano na to? Ginaan niya kay Trump, oh. Uy, yari tayo sa'yo, mga idol. Pag bumaba pa ako, malugi na siya, no? Kasi bumibili siya kahit nasa top, eh. Sabi dito ni Jacob King, when Bitcoin drops other measly 9% from here, Saylor will officially be at the net loss on all of his Bitcoin purchases. It's over. This puts the BTC at risk of liquidation by shareholders, which will probably cause a debt spiral below 20k. Grabe yan pag nangyari yan. Magkano na lang yung mga ibang coins niya pag nag 20k yung Bitcoin. Michael Saylor was the number one of the entire about 2000s .com bubble. No, ito isa rin to mga Lodi. Kasali si Michael Saylor diyan. Talo siya diyan eh. And looks like history, it's repeating itself, mga idol, no? Ayan, nagkakanuhan na sila dito. So, bahala sila dyan, no? Binabasa ko lang yung mga news. Tapos, eto naman, mga Lodi. HSBC notifies customers their service will be temporarily suspended on 20 ng April due to maintenance of the faster payment system. So, eto. Parang magbi-maintenance yung HSBC, mga Lodi, kasi parang i-improve nila yung kanilang system, no? Papabilisin nila. At syempre, HSBC has publicly praised the XRP Ledger while working with Ripple behind the scene. So sa tingin ko, o sa tingin ng iba, ipapasok na nila yung sistema ng technology ng Ripple dito sa bangko ng HSBC, mga Lods, no? So nag-i-start na, kumbaga. So April 20, ang kanilang maintenance, mga idol. Pero sa tingin ko, bago mag-April 20, may i-announce o may mangyayari. Kaya magiging sakto yung April 20 sa open ng HSBC. Ayun yung sa tingin ko lang yun, mga idol, no? Ito na. Ripple may gift XRP to the US. Pero ano to, mga lods, yung sa escrow siguro to, no? US government by becoming a gratis vendor. Kung ano yung basa dyan, no? A gratis vendor is an approved entity that provides a product or service to the federal government at no cost. Rather than selling it, if XRP is gifted to a government department, it could bypass much of the bureaucracy typically involved in the federal acquisitions. No? So, kasi pag binenta mo, tas binili ng government, mga Lodi, kailangan pang i-audit yun. May mga ganyan-ganyan pa yan. Kumbaga, marami pang cheche boreche, kumbaga, no? May mga loss pa na kailangan dyan, matatamaan. Pero kung ibibigay parang gift ng Ripple yung XRP sa government para gamitin ng government yung XRP, wala na kasi bigay yun mga Lods di ba? Bigay siya. So ayun yun, allowing the product XRP to be accepted without following standards procurement procedures, no? So parang mas dadali na, 'di ba? Pero sila na lang mag-uusap diyan, mga Lods, no? Kung sino yung mga nasa government ngayon. Ang tanong, ano magiging epekto nun sa XRP pag ginamit na ng government 'yan, no? So, ganyan, yun. Grabe, nakaka-excite, no? Nakaka-excite. Ito naman. Ito, parang malupit lang din to, mga Lods, kasi inahan ko na lang, baka kasi makapiright ako. Ripple XRP just released a video and it opens with the Cardano ADA logo, something big is coming. No, so baga ito, ni-release to ng Ripple itong video na to.
mga lods, no? Parang awareness to, mga lods, o parang may pinopromote sila ng something, technology, o ayan. Ah. Pero, ang unang pinakita is yung logo ng Cardano. Pero pag tinignan mo sa dulo, mga lodi, Ripple ano yun, BOG ba yun o BCG? Oh, ayan, no? Diba? So, syempre, Ripple, Cardano, HBAR, XLM, ay ang mga yan, mga ISO, napaka-solid niyan, mga lods. Kaya huwag kayo kumbaga, mas magandang hindi kayo mawalan ng ganun. No? So, ito naman. Ito, last news natin, ha. China Robotic War, grabe, oh. Isipin nyo, mga idol, no? May mga ganito na sa war, 'di ba? Hindi basta-basta yan, mga lodi. Kumbaga, kahit na baril-barilin mo yan, may mga, syempre, bakal yan. Hindi sila katulad ng mga aso na masasaktan. O, di ba, kala mo talaga, oh. Maganda, pwede rin bumili niyan yung mga normal na tao. Di ba? Pambantay sa bahay nila. O, di ba? Mangi-scan ng mga magnanakaw yan. Ang yun, takot yung mga magnanakaw dito. Mga idol, no? Tapos kargado ng tirador. Nandudura. Nandudura yan, no? Oh, grabe, no? So, ayun yung news natin, mga lods, no? Sa lahat ng ating news ngayon, no? Overall, mga lodi, sa tingin ko, wait lang, bunso. Overall, mga lodi, sa tingin ko, hindi ko masasabing pa-recover na. Pwede pang may mangyaring kakaiba o pwede pa mag-drop tayo mula dito. Mga lods, no? Pwede pa tayong bumagsak, pwede hindi pa ako mag-profit, baka nga matalo pa to. Depende kung mamaya kunin ko na. Pag nauntog siya dito, tapos pababa na siya, kunin ko na. Mga lods, no? Pero kung tatagusin niya yan, hindi ko muna siya kukunin. Mga lods, ayun yung condition ko dyan, mga lodi, no? O yan, no? Bumababa na. Ilan na? Uy, 53 na lang. Kaya na 60 yan, ha? O yan, mga lods, no? Ayun lang muna tayo, mga lodi, kasi medyo may lakad kami ngayon ni Bunso at kailangan niyang magpa-release na sa doktor. Hindi, kukuha kami nung parang kasulatan na pwede na siyang pumasok kasi okay na si Bunso, eh. So, ayun, mga lodi, ang schedule namin 1:30. So, mag-aasikaso na kami ngayon. Anong oras na? 1:00. So, bukas na magbabasa ng ating comment, mga idol. Pero sana na-enjoy nyo yung video natin. Medyo, ano sa tingin nyo? Babagsak pa ba tayo o dire-diretso na tayo makaka-recover, no? So, ganun lang, mga idol, no? Kita-kits bukas. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. Huwag nyo kalimutang i-like yung video natin. At sana mag-subscribe yung mga hindi pa nakasubscribe. Sa mga wala pang crypto exchange, check the link down below. Maraming makakatulong na link dyan sa inyo. So, yun lang. Kita-kits. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At what's up, mga idol.